Tila sinuswerte ang India ngayong taon, kung sakaling magkatotoo ang mga balitang ito, na ating tatalakayin sa video na ito. Ayon kasi sa isang source na ayaw ipaalam ang kanyang pagkakilanlan, dahil sa pagkasensitibo ng nasabing usapin, ang India ay nag-expect ng mga missile deal mula sa Pilipinas ngayong taon. Sinasabing, mga missile system, dahil hindi lang isang missile system kundi dalawang klase. Una ay ang short-range air defense system, sa halagang mahigit $200 million. Ang short-range air defense system na tinutukoy, ay ang Akash missile system, na dinibilop ng Bharat Dynamics Limited ng India. Ang missile system na ito, ay pinakita din ng India sa nakaraang Asia Defense and Security Exhibition, na ginanap noong nakaraang taon sa Pilipinas, at umani ito ng pagka-interes ng mga opisyal ng Department of National Defense. Ayon sa tatlong mga sources, ang deal ay maaring magaganap Abril ngayong taon. Ang Akash, ay isang short-range surface-to-air missile system, na may range na hanggang 25 kilometers, na pumuprotekta sa mga importanteng mga lugar at mga infrastructures, tulad ng mga military bases, airports, military headquarters, at kahit sa mga moving infantry units dahil nakamount sa mobile vehicles ang air defense system na ito, laban sa mga low-flying threat tulad ng fighter aircrafts, suicide drones, mga incoming ballistic at cruise missiles. Hinahangaan ang missile system sa ito sa kanyang kakayahang maka-simultaneously engage ng mga multiple targets, kung i-set up ito bilang group mode, o kahit sa single or autonomous mode. Ayon sa kanyang kakayahan, ito ay merong built-in na electronic countermeasures, o ang tinatawag na ECCM features, kung kaya masasabing may immunity ito, laban sa mga electronics jamming system. Ang bansang Armenia noong nakaraang taon, ay bumili ng mga Akash air defense system sa India, sa halagang $230 million, at sinasabing ang deal ng Pilipinas ay mas malaki pa sa deal ng Armenia. Ganun pa man, dahil sa security reason, hindi ni-reveal ng source kung ilang missile system ang bibilhin ng Pilipinas, at kung ano ang mga subsystems nito, pati na kung ano at ilang radar units ang kasama dito. Nang hininga ng komento ang Defense Minister ng India tungkol dito, ay tumanggi itong magbigay ng komento, at kahit ang Philippine Defense spokesperson na si Arsenio Andolong, ay tumanggi din na magkomento sa mga specific deal, o sa mga plano ng hukbong sandatahan, maliban sa pagsabing may interes ang AFP, sa mga ganitong capabilities. Pangalawang missile system na inaasahan ng India, ay ang pagkaroon ng pangalawang deal o follow-on order ng Pilipinas, ng ilang battery ng BrahMos missile system. Nag-coincide ito sa pahayag ni Chief of Staff General Romeo Bronner nitong nakaraang araw sa isang pagpupulong, na ang Pilipinas ay bibili ng mas marami pang mga BrahMos missile system mula sa India. Medyo kontrobersyal itong pahayag ni General Bronner, dahil patungkol sa mga karagdagang mga BrahMos missile system ay kanyang sinabi, and we quote, "We are receiving more of this system this year, and in the years to come." This year umano at sa susunod pa ayon sa kanya, ay makakatanggap ang Pilipinas ng karagdagan pang mga BrahMos missile system. Noong nakaraang taon, ay sinabing na kumplito na ng India ang pag-deliver sa tatlong battery na binili noong 2022, kaya nakakaintriga itong pahayag niyang makakatanggap ang Pilipinas ngayong taon ng mga BrahMos missile, gayong wala ng inaasahang delivery mula sa India. Ano kaya ang ibig sabihin ng ating military chief? Ito kaya ay isang pagkakamali lamang? O baka naman ibang missile ang kanyang tinutukoy, tulad ng Mika VLS Air Defense Missile System, na ikakabit sa mga Malvar-class frigates? O di kaya ay bumili ang Pilipinas ng karagdagang mga missile canisters ng BrahMos, bilang stockpile sa unang tatlong battery na na-deliver noong nakaraang taon. Ngunit pwede rin nating ipagpalagay, na baka ang ibig niyang sabihin, ay bibili pa lang ngayong taon, na nangangahulugang pipirmahan ang kontrata ng follow-on order ngayong taon. Ang malinaw, base sa kanyang kumpirmasyon, may karagdagang missile system na bibilhin ng Pilipinas ngayong taon, at malaki ang posibilidad, based na rin sa pahayag ng India, na BrahMos missile system ito, at mas maraming battery ito. Matatandaang noong nakaraang taon, ay kinumpirma ng Philippine Army, na ngayong taon ay bibili sila ng mas marami pang battery ng mga BrahMos missile system, mas marami pa kesa tinanggap ng Philippine Marine Corps, at ang pag-uusap nila tungkol sa follow-on order na ito ng Pilipinas,
ay nasa advanced stage na, at inaasahan nilang maisapinal ito sa pangalawang bahagi ng taong ito 2025. Kinumpirma din ito ng India noon. Ang nakakalungkot sa balitang ito, dahil base sa mga balita sa naganap na budget deliberation ng Department of National Defense noong nakaraang taon, ang panggagalingan ng budget para dito, ay kukunin mula sa Program Fund ng AFP Modernization Program 2025, ngunit binago ito at nilipat sa On-Program Fund. Kaya muli ang katanungan, bakit sigurado at napaka-specific ni General Bronner sa pagkakaroon ng karagdagang mga missile system ngayong taon, gayong hindi pa sigurado kung mabibigyan ng pondo ang On-Program Fund ng AFP Modernization Program ngayong taon. Tunay na napaka-sekreto na ng ating Department of National Defense ngayon. Halos lahat ay classified, kasabay ng pahayag ni General Bronner tungkol sa karagdagang mga BrahMos missile system, ay ang pagkakaroon na ng submarine ng Pilipinas. Ito ang balitang matagal nang isinantabi ng Philippine Navy, dahil nga sa laki ng halaga na kailanganin nito, at ayon na rin sa pahayag ng Pangulo noong mga nakaraang taon, hindi priority ang submarine. Ayon kay General Bronner, at least 2 submarine ang nais nilang bilhin, dahil umano sa katotohanang hindi umano kayang depensahan ang buong archipelago ng bansa, gaano man karami ang surface warships, kung wala tayong submarine sa ilalim ng karagatan. Ang submarine ay isa sa malaking pangarap ng Philippine Navy, na tinaguri ang the game changer asset. Ayon na rin sa mga war experts ng ating AFP, ang kombinasyon ng BrahMos supersonic missile, Typhoon mid-range missile, at submarines, ay napakalaking deterrence, para sa makapangyarihang puwersa ng China. Masarap man pakinggan ang balitang ito mula sa pahayag ng chief ng ating militar, ngunit ang realidad, hindi ito isang kumpirmasyon na nalalapit na ang pagsakatuparan ng submarine deal, dahil base sa mga impormasyon noon at ngayon, unang papalakasin ng Navy ang kanilang anti-submarine warfare and submarine detection capabilities, bago magkaroon ng sariling submarine. Ito ang dahilan kung bakit unang in-upgrade ang sensors and combat system ng mga Del Pilar class, bilang paghahanda sa upgrade ng weaponry nito sa anti-submarine warfare. Una nang nilagyan ng hull-mounted sonar ang mga Del Pilar class, nangangahulugang ang next upgrade nito ay hindi mawawala ang torpedo launchers and mine laying. Kasama sa unang budget request ng Department of National Defense ang allotment para sa weapon upgrade ng mga existing ng warships ng bansa, particular ang Del Pilar class at ang Jose Rizal class, at sa daming mga dagdag bawas na ginagawa mula sa executive hanggang sa mga lawmaker sa budget request na ito, wala pang impormasyon kung na-secure ba ng Department of National Defense ang budget para dito ngayong taon, lalo na at laging classified, ang ating mga opisyal sa depensa. Tayo ay umaasa, na positibo ang mga balitang ito.